Isang mapagpalang araw po sa inyo, Sir Lakay. Isa ako sa mga tagapakinig ng inyong programa. Napasulat ako dahil nais kong ibahagi ang aking hindi malilimutang katatakutan na naranasan. Ako nga po pala si Tomas, na sa edad 55 at tahimik na namumuhay kapiling ang aking sariling pamilya dito sa probinsya ng Negros Occidental. Dati po akong overseas Filipino workers sa bansa ng Saudi Arabia. Aminin kong mahirap ang naging takbo ng buhay ko roon kasama ng iba pa nating mga kababayan. Kung hindi lang talaga para sa pamilya at sa pangarap ng magandang buhay, ay mas pipiliin kong manatili na lang dito sa ating bansa. Kaso, kailangan talagang mangibang bansa dahil wala namang asenso rito sa mga katulad ko pong hindi po nakapagtapos ng pag-aaral. At dito ko na sisimulan ang kahindik-hindik kong karanasan, hindi ko masukat akalaing mangyayari. Nangyari ang lahat sa taong 1994 sa isang barangay, probinsya ng Tarlac. Magkatrabaho kami noon ni Istong sa isang pabrika ng langis sa Saudi. Tingin ko'y magkaidaran lang din kami sa edad kong 26 at siya po ang tubong Tarlac. Dahil kay Istong ay nakilala ko si Mila na kanyang pinsan. Nang bigla niyang inirito sa akin ang dalaga. Sa kadahilanan po ni Istong na ako raw ang kanyang gustong maging pinsang bayaw. Maganda si Mila, Sir Lakay, base sa mga larawang ipinapadala niya kay Istong na ipinapakita naman sa akin noong minsang umuwi ito ng Pilipinas. Doon na nagtuloy-tuloy ang pakikipagkomunikasyon ko kay Mila sa pamamagitan ng palitan namin ng telegrama sa isa't isa. At hindi rin namin nakakalimutang lakipan ng aming mga larawan. Hanggang sa huling sulat na ipinadala ni Mila, Sir Lakay, ay tinuldukan na niya ang aking panliligaw dahil opisyal na raw kaming magkasintahan. Doble ang saya ko nung araw na yon dahil sumakto rin sa anunsyo ng pag-uwi naming dalawa ni Istong sa Pilipinas. Pagkalapag namin sa paliparan, ang aking ngiti ay abot hanggang tenga dahil napatunayan kong mas maganda si Mila sa personal. Bagay po sa kanya ang morenang kulay, saka may pagkakorting puso ang muka. Maninipis ang kanyang labi na mamula-mula. Ang kanyang katawan ay panalo po sa kaseksihan. Kamusta ka, Mila? Ako ito si Tomas. Sabay lahad ko ng aking palad nang ako'y magpakilala. Tomas? Aniya. Ah, mas maganda ka pala, Mila, sa personal. Dagdag kong sabi sa hindi ko maitagong paghanga. Humugot ako ng lakas ng loob at matapang kong hinawakan ang kanyang kamay na kanya namang pinaunlakan. Magkahawak kamay kaming dalawa na nagtungo sa dalang sasakyan ng pinsan ni Istong. Kaming dalawa ni Mila ang nakasakay sa bandang likuran ng kotseng bukot
kung tawagin. Nag-request naman si Istong sa kanyang pinsan na siya na lang daw ang magmaneho ng sasakyan pauwi ng Tarlac dahil na-miss daw niya ang magmaneho. Bago kami dumiretso ng biyahe ay nananghalian muna kaming apat sa isang kainan sa bandang Cubao. Namili na rin ng ipapasalubong si Istong at nakiambag na rin ako para hindi nakakahiya sa pag-istiko sa bahay nila. Nagbili na rin ako ng alak at sigarilyo. Pagkatapos namin ay dumiretso na nga kami papunta sa probinsya nitong tatlo. Patakip silim na nung kami ay dumating sa mismong bahay nila Istong. Naamoy ko ang simoy ng hangin ng probinsya. Wala talaga itong katulad, na-miss ko tuloy ang Negros. Samantala, masasabi kong sa tagal ng pagsasaudi ni Istong ay napatayuan niya ng malaki at magandang bahay ang kanyang pamilya. Ganito rin ang pinapangarap kong maibigay sa aking pamilya. Pinakilala ako ni Istong sa kanyang mga magulang. Mainit din nila akong tinanggap sa kanilang tahanan. Pagkatapos naming maghapunan at mga kwentuhan, ay inakay ko na si Mila palabas ng bahay. Kasunod ko si Istong, nasasamahan daw kami papunta sa bahay nila Mila. Pagdating namin sa bahay nila Mila, ay ipinakilala niya ako sa kanyang mga magulang. Na tila nahihiya pa silang harapin ako dahil pangit daw ang kanilang tahanan. Huwag po kayong mag-alala, hindi naman po bahay ang ipinunta ko po dito, kundi ang permiso po na maging kasintahan ko po ang anak niyong si Mila. At kung sweswertihin po ay maging asawa na rin po ng anak niyo. Matapat kong pahayag sa mga magulang ni Mila. Pagkatapos noon ay nagkayaan na nga kaming uminom ng gabing iyon sa harapan ng bahay nila Mila. Marami kaming kwentong dalang baon ni Istong patungkol sa naging buhay namin sa Saudi. Halos lahat ay puro mga kalokohan patungkol sa ibang ugali at gawin ng mga nakasalumuhan naming mga banyaga. Wala namang tigil sa kakatawa ang ama ni Mila, ama ni Istong at si Ernesto na pinsan ni Istong sa bawat ikinikwento naming dalawa. Nang biglang nagsalita ang tatay ni Istong. Mawalang galang, hindi naman sa pagiging konyo ako. Pero bago mag-alas 12 ay pumasok na tayo sa loob ng bahay. Dahil hindi maganda ang nararamdaman kong mananatili tayo rito sa labas. Wika ng tatay ni Istong. Ikaw naman, Istong, tinatakot mo agad ang ating bisitang si Tomas. Bahala ka, baka hindi na to bumalik dito. Sabat pang alaskador ni Mang Narding, tatay ni Mila. Nagtawanan ang lahat, pero ako, bakit tila may kabang takot na nadarama buhat sa sinabi ng tatay ni Istong. Ano ba ang gusto nitong ipahiwatig sa akin? Napatingin tuloy ako sa aking relo. Kalahating oras na lang at malapit ng maghating gabi. Ano kaya ang mangyayari kung aabutan kami ditong nagiinuman pa sa kalagitnaan ng gabi? Tanong ko sa sarili na nais kong mabigyan ng kasagutan.
Nagpaalam ako para umihi sandali. Hindi na ako pumasok sa bahay nila Mila upang gumamit ng kanilang kasilyas. Naghanap na lang ako ng punong maaari kong maiihan nang bigla akong sitsitan ng sinuman. Nagpalingali nga ako ngunit wala akong makitang ibang tao. Nabaka sakali pa ako na baka si Istong lang ito at pinagtitripan ako para takutin. Ngunit pagkatapos kong umihi nang sa aking paglingon, katakot-takot at kaba ang aking inabot. Hindi ako makaabante para bumalik ng inuman sa kadahilan ng may bigla na lang humarang na napakalaking aso sa aking daraanan. Ang ipinagtataka ko pa noon, Sir Lakay, kung bakit napakataas nito na halos higitan ang aking taas. Umalulong ito ng malakas at gumigiyat sa aking tenga ang kakilakilabot niyang pag-alulong. Saka ko na naramdaman ang nais niyang mangyari, ang lapain ako. Doon na ako napaatras ng bigla, ngunit akin rin ikinatumba. Doon mismo kung saan ako umihi. Nakapako pa ang basang lupa ng aking ihi. Inilayo ko ang aking mga tuhod na nangangatog sa takot. Sa mga oras na iyon ay hindi ko na alam kung paano ba ako sisigaw ng pagsaklolo. Kitang-kita ko ang paglalaway niyang ginagawa. Ramdam ko ang kanyang kasabikan sa aking laman, base sa nagpupulaan niyang mga mata. At paunti-unti ang kanyang paglapit na ginagawa sa akin. Huwag kang lumapit. Parang awa mo na. Mga salitang gusto kong sabihin, kaya lang naunahan ako ng takot. Kaya't napapikit ako ng aking mga mata at nagdasal sa alam kong mga panalangin. Maitaboy ko lang ang nilalang sa aking harapan. Pero walang bisa ang aking sinasabing panalangin dahil patuloy pa rin ang kanyang paglapit sa akin. Nawalan na ako ng pag-asa sa himalang may makakapagligtas pa sa akin. Hanggang naisip ko na lang ang aking pamilya doon sa Negros na hindi ko man lang inuwian. Baka ito na siguro ang aking karma na mas inuna ko pang puntahan ang babaeng aking minamahal kesa sa kanila. Nagtangka akong dumilat muli. Doon ko nalaman na tipong hihiwalay ang aking kaluluwa sa susunod na pangyayari dahil ilang di pa lang ang layo namin sa isa't isa. Walang kakurap-kurap na nagkatitigan kaming dalawa. Mata ko sa mata niya, mukha kong natatakot sa mukha niyang kakilakilabot na itsura. Nang ibuka ng malaking aso ang kanyang bunganga at ilabas ang hindi mabilang na matutulis nitong ngipin. Batid kong nalapain na niya ako anumang oras at doon ako naglakas loob na sumigaw ng pagsaklolo. Nagbabaka sakaling may tutulong pa sa akin. Nang bigla na lang tumilapon ang malaking aso na kanina ay gusto akong lapain. Umaalulong ito na paputol-putol. Tanda na nasaktan ito mula nang atakihin ng isa pang malaking aso. Nagitla ako sa takot ng aking tingnan dahil halos magkapareho sila ng taas. Pero nang aking masuriing maigi, ang kaibahan nilang dalawa ay mas lamang ang bagong dating sapagkat ito'y
Napakabangis, maliksi at napakatapang niyang kalabanin ang asong papatay sa akin. Sa pagkakataong iyon, bumangon ang malaking aso at nagbago siya ng kanyang anyo. Mula sa pagkaaso ay naging aswang, mabalasik, maangil na nanilisik ang mga mata at nagkanda haba-habang mga kukong nakakakilabot makita. Tigilan mo ang aming bisita! Umalis ka rito! Aswang na gabunan! Kung nais mo pang mabuhay! Sabi ng asong bagong dating. Huwag kang pakialamera, aswang na bangkilan. Kung ayaw mong ibunyag ko ang iyong sekreto sa taong iyan. Isang beses na nga lang makakakain ng tao sa isang taon. Heto ka, pipigilan ako. Asik na sagot ng unang aso. Ang takot ko noon, Sir Lakay, ay napalitan ng pagkalito at katanungan. Paanong nagkakasagutan sila? Ano ang gabunan at bangkilan? Ano bang lugar ang napuntahan ko? Pugad ba ito ng mga aswang? Lumapit ang nakilala kong tinawag na aswang na bangkilan na tumulong sa akin. Habang ako ay nanumbalik sa pagkatakot na nararamdaman. Paano kung ito naman pala ang kakain sa akin? Umalis ka na rito, lalaki. Tumakbo kung saan ka man galing at doon ka magtago. Utos niya sa akin. Dahil sa katarantahan, hindi ko na magawang kumilos sa kanyang ipinapagawa hanggang sa nakakuha ng pagkakataon ang gabunan. Doon ay bigla akong sinakal at itinaas sa ere. Kitang-kita ko ang matutulis niyang kuko na handa nang dakutin ang aking puso. Ngunit hindi ito nagtagumpay sa kanyang balak dahil ang bangkilan ay mabilis na pumaibabaw sa likurang katawan ng gabunan. Huli ko nang napansin, nagbago rin ito ng kanyang anyo. Naging korteng babaeng aswang. Hinablot ng gabunan ang ulo ng bangkilan at buong lakas nitong hinagis kung saan. Mabilis ding nakabawi ang bangkilan sa pagkakatilapon at nang makatayo ay agad niyang kinagat sa kaliwang braso ang gabunan. Hindi ko alam ang aking gagawin. Basta ang aking ginawa ang paunti-unting paglayo habang pinapanood ko silang naglalaban. Napaisip naman ako kung itong bangkilan ba ay aking kakampi o nais lang din akong masulo niyang kainin. Mas nagtangis ang mga bagang nila sa galit. Ngipin sa ngipin, kuko sa kuko, nagkakalmutan, pagulong-gulong sa lupa. Kinagat ng gabunan ang bandang tiyan ng bangkilan. Umaangil naman ito ng masaktan. Ngunit pinalasap din ng bangkilan ang kanyang nagtatagong lakas at galing sa pakikipaglaban. Kinagat nito ang bandang balikat ng gabunan. Hindi nito binitawan hanggang walang nakukuhang laman. Nagpupumigla sa sakit ang gabunan. Panay na ang kanyang panaghoy hanggang mas itinudo ang kanyang pag-ungol sa ginagawa sa kanya ng bangkilan. Dahil nang makakuha ng pagkakataon ang bangkilan, ay buong lakas niyang kinagat ang gabunan sa bandang dibdib nito.
na lalong nakapagpahina sa gabunan. Kaya't sa huli, mas lumamang ang bangkilan sa nangyaring sagupaan nila ng lakas. Hindi na kinaya ng gabunan ang sakit kaya ito na ang unang nagsalita. Alis na ako, Bangkilan. Huwag mo lang akong patayin. Sukong pagsusumamo ng gabunan. Tumingin muna sa akin ang bangkilan. Animoy, hinihingi niya ang aking permisong pag-oo. Pagkabalik ng tingin ng bangkilan sa gabunan, doon pa lamang ito tumango bilang pagsang-ayon nito sa kahilingan ng gabunan. Saka itinuro ng bangkilan ang daan palayo. Samantala, ngayong dalawa na lang kami nung bangkilan, ay natakot akong muli dahil anong laban ko rito kung sakaling siya naman ang magtatangkang kainin ako. Huwag kang lumapit! Palahaw ko sa paunti-unting paglapit sa akin. Huwag ka ring matakot, Tomas. Ako ito, si Mila. Aniya. Mila? Paanong isa kang aswang? Ipinagtapat niya sa akin na ang pamilya nila ay isang lahing aswang na may mataas na antas. Kaya't kinikilala silang mga kinakatakutang aswang na bangkilan. Ngunit nagsusumikap silang magbagong buhay dahil imbis na karne ng tao ay karne ng mga hayop ang kanila ngayong kinakain. Ang mas ikinagulat ko pa noon, Sir Lakay, ay hindi lang pala pamilya nila Mila ang aswang, pati rin pala ang pamilya ni Istong. At ang umatake naman sa akin kanina ay ang tito ni Istong na isang gabunan, na nataranta raw nang maamoy nito ang dugo kong tao. Dagdag pa ni Mila ay dati naman silang magkakasama ang gabunan at bangkilan sa isang lugar na malayo. Ngunit may mga batas lang daw talagang pinali ang pamilya nila Mila at Istong. At ito ang gusto nilang mamuhay ng normal gaya ng tao. Sa madaling sabi, Lakay, ay hindi si Mila ang aking nakatuluyan. Dahil pagkabalik ko ng Saudi ay pinutol ko kaagad ang aking komunikasyon kina Istong at Mila. Dahil hindi ko kailanman matatanggap ang ganoong klase ng pamumuhay na mayroon sila. Kahit pa bang mahal na mahal ko si Mila. Sa kabila ng aking bangungot at pagkasawi sa pag-ibig na naranasan ko noon sa probinsya ng Tarlac, ay pinagkaloob pa rin sa akin ng Diyos ang isang mapagmahal na asawa at masayang pamilya. At dito ko na nga tatapusin, Sir Lakay, ang aking hindi malilimutang karanasan. Hanggang sa muli, maraming salamat po.